Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si John Soriao at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas! At sa buong mundo, ito ang balita. So we hope that we're going to get into the bottom of this murder case so that once and for all, we can declare it as a solved case. Nakilalang umano'y middleman sa Lapid Slay case under validation na ayon sa Philippine National Police. Pagka sobra-sobra po ang pasok ng imported na bigas, magpapababa po yan lalo ng presyo po ng ating palay. Sobra-sobrang importasyon ng bigas ngayong taon ikinababahala ng grupo ng mga magsasaka. Ibang mga tindera may diskarte para makabenta ng mas mababang presyo ng bigas. Last week, the Emergency Committee on COVID-19 met to discuss the global situation and the way forward. The committee's view is that COVID-19 remains a public health emergency of international concern, and I agree. COVID-19 nananatiling public health emergency of international concern ayon sa World Health Organization. Kahalagahan ng isolation at vaccination binigyan diin ng isang local health expert upang hindi na kumalat ang subvariants. Bagyong Obet posibleng lumakas pa habang papalapit sa bansa. Pag-iral ng amihan, umpisa na ayon sa Pag-asa. Magandang hapon. Tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channels ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Gayon din sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Kilala na ng Special Investigation Task Group Lapid ang sinasabing middleman sa pagpaslang kay Percy Lapid. Tumanggi naman ng PNP na pangalanan kung sino ito, ngunit kinumpirmang nasa loob ito ng kulungan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ilap na po nila, i-establish po nila, may nabanggit ng pangalan, pero still in the process of conducting a thorough background investigation and establishing the truthfulness of the business. Hawak na ng Philippine National Police ang pangalan at kung saan nakakulong ang sinasabing middleman o ang nag-utos na patayin si Percy Lapid. Ngunit ayon kay PNP Deputy Chief for Administration, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, hindi pa nila ito maaaring i-identify dahil under validation pa. For the protection and security po ng middleman na sinabi ni gunman na si Joel Escoria, ay hindi po natin pwedeng sabihin ang exact location po ng detention para po sa kanyang seguridad. Sinabi pa ni General Sermonia na malaking bagay ang ginawang pagsuko ng gunman na si Joel Escorial upang makilala ang iba pang sangkot sa pamamaslang sa mamamahayag. It's actually a breakthrough when Joel Escoria presented himself and gave his extrajudicial confession regarding the other members of the group na mga kasali kagaya ng Dimakulangan Brothers, alias Orly, and the middleman na nandun po sa kulungan ngayon. Umaasa din ng PNP na sa gagawing pakikipagtulungan ng middleman sa investigasyon ay mabilis na malulutas ang kaso. So we hope that we're going to get into the bottom of this murder case so that once and for all, we can declare it as a solved case. 6 ang suspect na tinutukoy ng mga otoridad na sangkot sa krimen. Kabilang dito ang umano'y gunman na si Joel Escorial, magkapatid na Edmond at Israel de Maculangan alias Orly, ang middleman na nasa kulungan umano at ang mastermind. Naglabas naman ang panibagong larawan ng SITG ng 3 pa sa suspect. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla ang pagkamatay ng umano'y middleman sa Percy Lapid killing.
pumanaw umano ito sa loob ng bilibid noong October 18. Subalit, hindi malinaw ang sanhi ng pagkamatay nito. Isinailalim na sa autopsy ng National Bureau of Investigation ang kanyang bangkay. Gayunman, hindi kinumpirma ng kalihim saan nito nakakulong. He's a PDL, person deprived of liberty, which means he was been sentenced already. But I have no idea about his criminal record. Hindi ko alam. Maaaring mapasailalim sa Witness Protection Program ang self-confessed gunman na si Joel Escorial kung papangalanan niya ang mastermind sa kaso. Sa isang panayam, sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na napag-uusapan na ito. Gayunman, kailangan pa rin itong dumaan sa tamang proseso gaya ng pagbusisi ng korte. Pinaiimbestigahan na rin ng bukod sa National Bureau of Investigation ang sinasabi ni Escorial na nanggaling sa New Bilibid Prisons ang nag-utos sa krimen. Sa iba pang balita, bukas na ang nakatakdang oral argument sa Korte Suprema hinggil sa petisyon ni Attorney Romulo Macalintal na kumukestyon sa constitutionality ng batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ilang mahalagang issue ang itinakda ng Korte na pag-uusapan, kabilang na ang kahandaan ng COMELEC sakaling magpasya ang Korte na ituloy ang halalan sa Disyembre. Ito ang balita ni Dante Amento. Nakahanda ang COMELEC. Bilyong-bilyong piso na ang nagastos ng COMELEC. Sasayangin ba natin yun? Sa kanyang paghahain ng petisyon sa Korte Suprema noong nakaraang Lunes, naniniwala ang veteranong election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na nakahanda ang Commission on Elections o COMELEC sa pagsasagawa ng halalan sa barangay at SK sa Disyembre. At batay sa guidelines na inilabas ng Korte Suprema, kasama sa mga isyu na tatalakayin bukas sa pagdinig sa petisyon ni Macalintal, ay kung mayroon pa bang logistical capability o kakayahan ang COMELEC kung sakaling ituloy ang eleksyon sa December 5, 2022. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, bukas sasagutin nila ito sa pagharap sa Korte Suprema. Pagtitiyak ni Chairman Garcia, nakahanda silang humarap sa mga mahistrado ng Korte Suprema upang patuloy na pagyamanin ang sistemang legal ng Pilipinas ukol sa halalan. Magsisimula ang oral arguments ng alas 3 ng hapon bukas at pangunahing pagdedebatihan kung unconstitutional nga ba o hindi nakaayon sa saligang batas ang Republic Act 11935 na nagpapaliban sa eleksyon sa barangay at SK nitong taon. Nilimitahan ang pagtalakay sa ilang isyu. Isa dito ay kung may kapangyarihan nga ba ang Kongreso na magpaliban o magkansela ng itinakdang halalan. Isa rin sa tatalakayin ang posisyon ng petitioner na napagkaitan at nalabag ang karapatan ng mga botante sa due process at karapatang bumoto dahil sa BSKE postponement law. Kung labag nga ba sa one subject, one title rule ang batas ng BSKE postponement? Kung ang postponement ba ng barangay elections ay nasa kapangyarihan ng COMELEC lamang? At kung ang pagpapaliban sa nakatakdang halalan sa Disyembre ay mangangahulugan na ina-appoint ng Kongreso o mga mambabatas ang incumbent barangay officials? Kapag ka nag-postpone ka ng halalan, ang ibig sabihin, hold over yung mga barangay officials. At ayon sa ating Korte Suprema, kapag ka hold over ang isang opisyal, iyan ay in the nature of an appointment. Sa ilalim ng ating saligang batas, ang mga barangay officials ay dapat elected and not appointed. Tiglimang abogado lamang ang pinapayagan na dumalo ng pisikal mula sa panig ng petitioner at ng respondent o ng pamahalaan. 20 minuto ang ibinigay sa bawat kampo na ipresenta ang kanilang argumento at pagkatapos nito ay ang interpellation o pagtatanong ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Lahat ng dadalo ay kinakailangan magpresenta ng negative na antigen test result sa loob ng 24 oras bago ang oral arguments. Una nang sinabi ni Chairman George Erwin Garcia na bukas sila sa petisyon ni Attorney Macalintal. Para sa wakas ay matuldukan na rin ang tanong kung may kapangyarihan nga ba ang Kongreso na magpaliban ng halalan. It's high time na magkaroon po ng interpretasyon ng saligang batas. Sadya bang may kapangyarihan ng Kongreso na mag-postpone ng election? Number 2, sadya bang kasama sa pagpo-postpone ng barangay at SK, ang barangay at SK, o ito ay limitado lang sa ibang posisyon? Magandang meron pong interpretasyon sa provision na yan.
Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang aasahang dagdag honoraria ang mga poll workers sa October 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sa budget hearing ng COMELEC sa Senado kanina, mananatili ito sa 4,000 hanggang 6,000 pesos at dagdag na 1,000 pesos para sa transportasyon. Mula kasi sa inisyal na hinihingi nilang dagdag na 10 billion pesos para maitaas sa 10,000, 9,000 at 6,000 pesos ang honoraria, ay ibinaba na ito sa 2.7 billion pesos. Isang parcel bomb ang sumabog sa isang kulungan sa Yangon, Myanmar. Ayon sa state-owned na MRTV, 3 prison officers at 5 bisita ang nasawi habang 18 ang sugatan. Agad namang inako ng anti-junta group na Special Task Agency of Burma ang pag-atake sa Insan Prison. Nililimitan na ng Ukraine ang paggamit ng kuryente sa buong bansa sa unang pagkakataon mula na salakayin sila ng Russia. Ang power supply restriction na ipatutupad mula alas 7 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Posible rin ang temporary blackouts kung hindi magtitipid sa kuryente ang mga tao. Sa kanyang video address kagabi, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na 3 energy facilities ang sinira ng mga kalaban. Nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs sa Philippine Embassy sa Warsaw, Poland at Honorary Consulate sa Kyiv ukol sa kalagayan ng mga Pilipino matapos na magdeklara ng martial law ang Russia sa Ukrainian regions. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni DFA spokesperson Maria Teresita Daza na mayroon pang nasa 25 Pilipino ang nananatili sa Ukraine na karamihan ay naninirahan sa Kyiv. Gayunman, wala naman umano sa mga ito ang nakatira sa mga rehiyong saklaw ng martial law declaration. Gayunman, nakahanda pa rin ang Philippine Embassy at ang Honorary Consulate na tulungan ang ating mga kababayan sakaling humiling ang mga ito ng repatriation. Idineklara ni Russian President Vladimir Putin ang martial law sa 4 na annexed regions sa Ukraine. Ipinag-utos rin ito ang paglalagay ng isang Special Coordinating Council upang paigtingin ang ugnayan ng mga rehiyon sa Russia at ang war effort laban sa Ukraine. Pinatitindi ni Putin ang escalation pagkatapos ng ilang major defeats ng Russian troops laban sa Ukraine forces simula buwan ng Setyembre. Balita muli sa loob ng bansa, nag-aalala ang isang grupo ng mga magsasaka sa posibleng maging epekto sa kanila ng pagdating sa bansa ng mas maraming imported na bigas. Lumampas na kasi sa mahigit sa 3 milyong metriko toneladang rice import ang dumating sa bansa ngayong taon. Ang ibang tindera naman, dumidiskarte na lang upang may maialok na mas murang bigas sa kanilang mga customer. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Sobra-sobra po ang pasok ng imported na bigas, magpapababa po yan lalo ng presyo po ng ating palay. Mga magsasaka ang direktang tatamaan ng pagdami ng inangkat na bigas ng bansa ayon sa Federation of Free Farmers. Base sa datos ng Bureau of Plant Industry, mula Enero hanggang October 13 ay halos nasa 3.098 million metric tons na ang nakarating na imported na bigas sa bansa. Noong nakaraang taon naman ay umabot sa 2.771 million metric tons ang kabuuang inangkat ng Pilipinas. Pinakamarami sa mga inangkat ay mula sa Vietnam, pangalawa sa Myanmar at sinundan ng Thailand. Nakakabahala po sa amin yung ulat na yan kasi ang practical na epekto po niyan, lalo pat ngayon ay nasa kalagitnaan tayo ng anihan, ating palay. Una nang nanawagan ang Samahang Industriyang Agrikultura o SINAG na huwag itaon sa anihan ng palay ang pag-aangkat ng bigas. So far, nakiusap tayo sa BPI and mga importer na huwag na pumasok by this coming October to December habang nag-harvest ang mga magsasaka. So I think may balita naman tayo na
hindi na nag-apply yung mga importer ng bagong permit. So, this will help the price to stabilize. Base sa price monitoring ng Department of Agriculture, ang presyo ng imported premium rice ay 45 pesos kada kilo, 42 sa well-milled at 38 naman sa regular milled. Halos pareho lang ito sa presyo naman ng lokal na bigas. Doon sa price monitoring ng Department of Agriculture, nasa 38 pesos yung presyo ng average doon sa mga regular milled rice sa mga palengke sa Metro Manila. Pero dito sa tindahan na ito, dito sa May Kamuning Market, makikita natin, well-milled na siya, 35 pesos per kilogram lamang. Ayon kay Aling Analiza, may supply silang direktang binibili sa mga magsasaka sa Nueva Ecija kahit nakapagbebenta sila ng mas mababa. Yung kasing mga ibang bumibili, ayaw nila ng maitim. Pero sa totoo lang, yung hindi naman lahat ng maitim pangit. Pares niyan, di ba, parang kanyo maitim. Pero masarap yan. Hinihintay pa ng UNTV ang pahayag ng Department of Agriculture hinggil sa isyu ng importasyon. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umaapela sa Department of Transportation ng grupong Pasang Mazda na mabigyan sana sila ng dagdag na subsidiya sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, baka may natitira pang budget ang DOTR para sana mapondohan ang hinihiling nila. Question din ng Transport Group ang pagpapalawig ng pamahalaan sa libreng sakay program sa EDSA Carousel. Gayong kulang naman nila ang tulong na natatanggap ng mga jeepney driver. O yun po kasing fuel subsidy, inaubos na yung nakarang administrasyon. Pati na po itong service contracting, nawala na rin po sa PUJ, sa traditional at sa model jeepney. Pero ang mga karaingan po ng aking mga kasamahan, bakit meron pang free rides na pinagkatulubang DOTR hanggang December? December, itong mga bus carousel na ito na binibigay ng EDSA. Nauna nang nagain ang petisyon sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang grupo upang humiling ng piso hanggang 2 pisong surge sa pasahe tuwing rush hour. Pero ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, kinakailangan pa itong pag-aralan ng mabuti upang maikonsidera ang parehong interes ng mga driver at commuters. Inaprubahan na kahapon ng Metro Manila Council ang planong paglalagay ng eksklusibong lane para sa mga motorsiklo sa Commonwealth Avenue. Ayon sa isang riders group, kung kaligtasan ng mga nagmomotorsiklo ang layo nito, makabubuting lagyan na rin ito ng speed limit. Ito ang balita ni JP Nunez. Motorcycle lane is good enough talaga kasi ang daming mga masabi natin na uneducated rider na sinasabi natin pasaway, paikot-ikot. Pero sa amin, agree ako dyan sa motorcycle lane. Sang-ayon ang Motorcycle Philippines Federation sa paglalagay ng eksklusibong motorcycle lane sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Paliwanag ng direktor nito na si Atoy Santa Cruz, mas magkakaroon ng disiplina sa kalsada ang mga motorsiklo at may iwasan ang pasingit-singit na kadalasang nagiging sanhi ng aksidente. Binigyang diin din ni Santa Cruz na kumpara sa designated motorcycle lane na hindi naman istriktong nasusunod, mas mainam na eksklusibo na lang ang ilagay kung saan hindi talaga papayagang lumabas ang mga motorsiklo dito at hindi rin papayagang pumasok ang ibang mga sasakyan. Pero ayon kay Santa Cruz, dapat na magkaroon ng speed limit sa motorcycle lane na planong italaga sa Commonwealth Avenue kung road safety talaga ang pangunahing dahilan ng paglalagay nito. Dapat naman dyan, lagyan natin ng speed limit. Kasi baka mamaya mayroong isang pasaway dyan, tumatakbo ng 40 sa loob ng motorcycle lane, may tumakbo ng 80. Sagit lahat yung mga mababagal dyan. So dapat meron ding dyan, speed limit na ilagay. Kung we're talking about road safety, At upang striktong masunod ang polisiya, dapat din anya na paigtingin ang paglalagay ng mga enforcer upang agad na masita ang mga lumalabag. Planong masimulan ang implementasyon nito sa katapusan ng Nobyembre. Kinakailangan lang munang ayusin ang resolusyon bago makapagsagawa ng dry run at tuluyan itong maipatupad.
Ayon sa spokesperson ng MMDA na si Attorney Melissa Karunungan, pangunahing layunin ng patakaran ang mapababa ang bilang ng aksidente sa Commonwealth Avenue na tinaguri ang Killer Highway. Halos parehas po yung travel speed. However, yung primary concern at consideration ay ang road safety. So hopefully po with regard to the lanes being exclusive now po, magiging mas disiplinado po ang mga tao na dire-diretso lang po ang daloy po nila sa Commonwealth Avenue. Batay sa datos ng MMDA mula Enero hanggang Agosto ng kasalukuyang taon, nasa mahigit 1,000 aksidente ang kinasangkutan ng mga motorsiklo sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pipinturahan ng asul ang linya ng motorcycle lane at ilalagay ito sa third lane o ikatlong linya. Dilaw naman ang second lane na katabi nito na ilalaan para sa mga public utility vehicle, habang ang outer lane naman ay pipinturahan ng berde at ilalaan sa mga nagbibisikleta. Habang ang natitira pang mga linya ng sasakyan ay nakalaan naman para sa mga private vehicle. Bukod dito sa Commonwealth Avenue, pinag-aaralan na rin ng MMDA na lagyan ng eksklusibong motorcycle lanes ang kahabaan ng EDSA. Pero magiging mas mabigat na hamon umano ito dahil mas masikip ang EDSA at marami din itong U-turn slots. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaghahandaan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang inaasahang pagbigat ng trapiko ngayong darating na holiday season. Kaugnay nito, plano ng MMDA na mag-issue ng moratorium sa ilang road digging projects at road reblocking simula sa November 14 hanggang January 2, 2023. Layo nito na maibsan ang mabigat na trapiko sa mga pangunahing kalsada. Lalo't inaasahan na maraming tao ang dadagsas sa mga mall. Gayunman, hindi dito kasama mga flagship road projects ng pamahalaan. Bukod dito, nakausap na rin ng MMDA ang mga mall operator para sa adjustment ng operating hours na itatakda mula alas 11 ng umaga hanggang alas 11 ng gabi. Hindi rin muna papayagan ang pagsasagawa ng weekday sale. Samantala, plano rin ng MMDA na mag-deploy ng higit 2,000 traffic law enforcers upang tiyakin na maayos na daloy ng trapiko ngayong holiday season. Nilinaw ng World Health Organization na nananatiling public health emergency of international concern ang COVID-19 sa kabila ng mga progreso ng bawat bansa kontra pandemya. Inirekomenda naman ng isang health expert ang isolation at pagbabakuna bilang epektibong panlaban sa mga bagong COVID-19 variants. Ito ang balita ni Asher Gadapan Jr. Last week, the Emergency Committee on COVID-19 met to discuss the global situation and the way forward. The committee's view is that COVID-19 remains a public health emergency of international concern, and I agree. Hindi pa rin ligtas sa banta ng COVID-19 ang mga bansa ayon sa World Health Organization. Ito ay kahit lubhang mababa na ang bilang ng mga kaso sa nakalipas na mahigit 2 taon. Kaya naman sang-ayon si WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ituring pa rin itong public health emergency of international concern. Paliwanag naman ni Professor Didier Houssan, chairperson ng International Health Regulations Emergency Committee ng WHO, posibleng mabaliwala ang mga pinaghirapang hakbang ng lahat kung magiging kumpiyansa sa ang publiko, lalo pa ngayong may mga bagong variant ng COVID-19 na lumalabas at patuloy na kumakalat ang sakit. It is too early to terminate the public health emergency of international concern. There are still too many deaths. There are still too much uncertainty regarding the variant, their pathogenic effect, the immune escape effect. Kaya naman inirekomenda ng WHO na patuloy na paigtingin ang pagbabantay sa mga kaso ng COVID-19. Dapat ring palawigin ang pagkakaroon ng mga testing, paggagamot at pagbabakuna. Partikular na dito ang mga sektor na itinuturing na vulnerable o madaling mahawa ng sakit. Para naman kay Dr. Ted Herbosa, professor at chairman ng emergency medicine sa UPPGH, mahalaga pa rin ang pag-obserba sa mga health protocol lalo't aktibo pang nag-mutate ang virus.
So pag nagka-symptoms ka, sa bahay ka na lang, mag-isolate ka. Yung mga nag-iisip dati na tsaka ako na magpapabakuna pag proven na yan or may CPR na yan, I think dapat magpabakuna na sila kasi after 2 years, alam na natin na effective itong mga bakuna. Ang pagsusuot pa rin ng face mask kahit sa outdoor settings ay makatutulong pa rin upang mapigilan ang pagkalat ng virus, lalo na ngayong sunod-sunod na mga public holiday at inaasahan ang pagdagsa ng mga tao. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Muling hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang publiko na magpa-booster na laban sa COVID-19. Ito'y sa gitna ng banta ng mga bago at sinasabing mas nakahawang Omicron XBC variant at XBB subvariant. Ginawa ng Pangulo ang panawagan kasabay ng kanyang pagdalo sa selebrasyon ng 75th Ormoc City Diamond Charter Day, kung saan sinabi nito na mababa pa rin ang bilang ng mga nagpapabooster sa bansa. Muling binigyan diin ni PBBM na makatutulong ang proteksyong maibibigay ng mga bakuna upang mapabilis pa ang pagbubukas ng ekonomiya ng Pilipinas. Magpa-booster shot po kayo para mabawasan na lahat ng infeksyon. Mabuksan na natin lahat ng negosyo. Wala ng protocol, wala ng plastic, wala ng kung ano-ano pa. Bukas lahat ng restaurant, bukas lahat ng mga tindahan, bukas lahat ng mga panghahanap buhay ng ating mga kababayan. Papalitan na ng Department of Health ang One Health Pass ng electronic o e-arrival card na ginagamit ng mga pasahero galing sa ibang bansa. Ito ay upang mapadali at mapabilis ang proseso sa pagdating ng mga pasahero sa mga paliparan sa Pilipinas. Maaari nang mag-fill out ng form ang mga inbound passengers sa Pilipinas 72 oras bago ang kanilang biyahe. Maaaring magparehistro ng e-arrival card sa onehealthpass.com.ph. Pansamantala pa rin gagamitin ang dating website na onehealthpass.com.ph para sa pagpaparehistro ng e-arrival card habang inaayos pa ang panibagong website para rito. Napanatili ng bagyong Obet ang taglay nitong lakas ng hangin habang patuloy na lumalapit sa bansa. Samantala, asahan na ang pagbaba ng temperatura sa ilang bahagi ng bansa dahil sa pag-iral ng amihan. Mula sa DOST Pag-asa sa Quezon City, ito ang balita ni Ray Pelayo live. Ray, pareho pa rin ba ang direksyon ng posibleng daanan ni bagyong Obet at ano ang magiging epekto ng amihan sa isang bagyo? Monica, base dun sa pinakahuling forecast ng Pag-asa at sa weather bulletin na kanilang inalabas kanina alas 5 ng hapon ay medyo tumaas ng konti itong track ng bagyong Obet at most probably dadaan yung sentro nito diyan sa may mga isla ng Babuyan, diyan sa may northern Luzon, ano? At pero dahil sa lawak pa rin ng nasasakop ng bagyo ay mahagip pa rin ito yung malaking bahagi ng northern Luzon. Ang expectation ng Pag-asa, posible na itong bukas ng umaga ay mas maramdaman na itong bagyong Obet dyan sa may northern Luzon. Una dyan yung area ng Cagayan at yung mga isla ng Babuyan at Batanes area. Sa ngayon nga, nakataas ang signal number 1 dyan sa may Batanes, Babuyan Islands at yung ilang bahagi ng Cagayan, partikular yung Santa Ana at yung Gonzaga dyan sa may part ng Cagayan yan. Kaninang alas 3 ng hapon, ito ay namataan sa layo 660 km dyan sa may silangan ng Basco, Batanes. At nasa 45 km per hour pa rin ang taglay nitong lakas ng hangin at yung pagbugso ay abot sa 55 km per hour at yung bilis nito palapit sa ating bansa ay 15 km kada oras. Ayon sa Pag-asa, mapanganib pa rin po na pumalaot yung ating mga kasangbahay ng mga isda dyan sa may area po ng mga baybay ng Northern Luzon. Lalo na papalapit itong bagyong si Obet at habang papalapit ito or pag ito ay nandun na sa mga isla ng Batanes, posible itong maging isang tropical storm. Ito yung pangalawang kategorya ng bagyo na base doon sa pagsukat ng lakas ng hangin ng Pag-asa.
At sa kani-kanina lamang, Monica, ay sinabi nga ng Pag-asa na umiiral na o nag-uumpisa na yung pag-iral nitong northeast monsoon o yung amihan, at ito ay magdadala ng malamig na temperatura sa ating bansa. At lalo na pagdating ng buwan ng Enero, Pebrero, yan yung mga mas mababang temperatura na itala ng Pag-asa. Pero ang isa pang binabantayan ngayon, Monica, nitong Pag-asa, usually ang ang amihan ay posibleng makapagpahina sa isang bagyo dahil malamig at dry na hangin ang dala nito sa ating bansa. Pero dahil sa umiiral ngayon itong La Nina, posibleng ma-enhance itong amihan at magdala din ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. So yan yung ating aabangan kung ano yung kung ang magiging reaksyon nitong bagyong Obet sa amihan ay masihina ba or mas magpapalakas pa yung mga maranasang mga pag-ulan, lalo na sa may area ng Northern Luzon. Yan ang ito sa ating panahon mula dito sa Pag-asa DOST. Balik sa iyo, Monica. Meron palang epekto, no, ang amihan sa bagyo. Pero Ray, meron kasi tayong nararanasan na ng mga pag-ulan-ulan dito sa ilang bahagi ng Luzon. Ito ba ay epekto na ng bagyong Obet? Most probably, Monica, yung northern part, yung area ng Cagayan, yan maaaring yan may epekto na talaga, yung Batanes area kung saan nakataas ang signal number 1. Pero mas lalakas pa yan bukas ng umaga hanggang sa Sabado na yan ng umaga. Mas lalakas pa yung mga pag-ulan. Dito naman sa ibang bahagi ng ating bansa, sa Metro Manila hanggang sa Visayas, meron tayong umiiral pang ibang weather system, particular yung tinatawag natin na intertropical conversion zone at yung tinatawag natin na wind shear. Yung wind shear, ito yung ulap, mahabang ulap to na nabubuo dahil sa pagsasalubong noong malamig at mainit na hangin. So, yung ulap na yan yung mga nagpapaulan ngayon at sinasamahan pa yan ng mga localized thunderstorms, sinasabi nga nila, no? Although medyo technical yung term, pero yan yung mga weather system kung bakit tayo nagkakaroon ng maulap na papawirin at mga pag-ulan. Kanina halos ilang beses na umulan dito sa ilang bahagi ng Metro Manila at maging sa Central Luzon, lalo na sa may Northern Luzon. Yun yung mga areas na nakakaranas ng mga pag-ulan. Monica. At Ray, medyo nagsunod-sunod yung bagyo na tumama dito sa ating bansa. And unfortunately, parang halos iisang area yung tinatamaan. Ilan pa ba yung inaasahan natin bagyo na papasok sa ating bansa this year? Ang projection ng Pag-asa, yung average natin talaga is nakaka 19 to 20 tayo, no? Yung latest na binibigay sa atin is 5 to 7 except itong dalawang huling bagyo. So, pero itong buwan ng October, bago matapos yung buwan, ay sabi ng Pag-asa baka meron pang isa. Pero dun sa tinitingnan nating models, meron tayong nakikita na bago talaga by next week, meron ulit tayo talagang nakikita, medyo siguro masabi na natin ngayon, malakas-lakas ito. Base doon sa models na nakita natin, baka yung typhoon category, Monica, talagang maabot niya kung hindi magbabago yung mga datos na nakita natin doon sa isang models na ating tinitingnan, Monica. May weather system pala tayong binabantayan ngayon. Sige Ray, patuloy kaming makikipag-ugnayan sa iyo. Maraming salamat, Ray Pelayo, live na nag-uulat mula sa DOST Pag-asa. Bumagsak ang Carlos P. Romulo Bridge sa Wawa, Bayambang, Pangasinan ngayong hapon. Pinapayuhan ang mga motoristang papuntang Bayambang, Pangasinan, lalo na ang mga magmumula sa Baguio at ilang parte ng Cordillera na wag nang dumaan dito. Samantala, nagsasagawa pa ng rescue operations sa sakay ng truck na naapektuhan ng pagbagsak ng tulay. Isinailalim na sa state of calamity ngayon ang 3 bayan sa probinsya ng Cagayan dahil sa pananalasa ng magkakasunod na bagyo. Naghahanda na rin ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang mga katuwang na ahensya doon sa inaasahang epekto naman ng bagyong Obet. Ito ang balita ni Marvin Calas live. Marvin, anong mga bayan ang nagdeklara na state of calamity at gaano katindi ang iniwang pinsala ng mga
nagdaang bagyo sa mga lugar na yan? Yes, Monica. Kabilang dyan yung bayan ng Santa Ana, Sanchez Mira at ang bayan ng Santa Praxedes. Sa damages naman kung ang pagbabatayan natin, Monica, ano yung naging ulat ng NDRRMC, umabot na kasi sa 366 million pesos ang naging pinsala sa agrikultura, habang nasa higit 81 million naman ang pinsala sa infrastruktura. Yan yung naging resulta o naging damages ng mga nagdaang bagyo. Nung sa naapektuhan ng mga nagdaang bagyo ang mga nasabing bayan, at sa ngayon ay muling nagbabanta ang bagyong Obet. Nabatay sa forecast ng Pag-asa ay Batanes at Cagayan area din ang tinutumbok. Ayon kay Ruely Rabsig, ang officer in charge na sa PDRMO Cagayan, nagpatawag na sila ng pagpupulong bilang paghahanda sa epekto ng bagyong Obet, lalo na sa mga coastal municipalities na maapektuhan sa Cagayan. Yes, magkakandak pa lang ako ng pre-disaster risk assessment ngayon para dun sa mga pre-deployments natin, sa preemptive evacs natin. Expected natin, the same municipalities will be affected, yung northwest and northeast municipalities natin. Ito yung mga coastal municipalities din natin. Naka-pre-position na ang mga heavy equipment, maging ang mga personnel at assets nito, kahit wala pang isinasagawang preemptive evacuation ngayon sa probinsya. Although there are build-up ng mga tubig, but it's not that threatening pa naman. Somehow dito sa PIDRA, we will be discussing with the MDRIMOS and the local chief executives for them to decide on the preemptive evacuation. Hindi tayo basta-bastang nagpe-preemptive evac, sir. So it has to be a decision of the local chief executive. Hindi pa man tumatama ang bagyong Obet sa kalupaan, nararamdaman na ng mga mamamayan sa Cagayan ang ulang dulot nito. Pinasok ng tubig ang ilang bahay sa barangay Ditanga sa Balesteros, Cagayan dahil sa tuloy-tuloy na pagulan. Baha na rin ngayon ang ilang bahay at paaralan sa Sagat Sur, Claveria, Cagayan. Nag-anunsyo na ng class suspension ang mga paaralan kabilang na ang tanggapan ng gobyerno sa bayan ng Santa Praxedes. Suspendido na rin ang pasok sa lahat ng antas sa bayan ng Apari, Cagayan, o Calayan, Balesteros at Camaranyugan sa Cagayan. Wala ring pasok mula sa kindergarten hanggang senior high school sa bayan ng Abulog at Claveria. Otomatikong suspendido na rin ang pasok mula sa preschool to senior high school sa bayan ng Gonzaga at Santa Ana sa Cagayan matapos itong isailalim sa Signal Number 1. Ayon sa PDRMO Cagayan, malaking tulong ang kahandaan ng mga residente sa probinsya upang mapababa ang bilang ng mga casualty tuwing mayroong sakuna. Paalala din ng ahensya sa mga residente na maging updated at patuloy na sumubaybay sa mga anunsyo ng DOST Pag-asa at ng Office of Civil Defense. Monica, sa ngayon hinihintay natin kung ano yung naging resulta o ano yung mga napag-usapan ng lokal na pamahalaan at ng PDRMO regarding sa paghahanda sa pagdating o pananalasa o sa ina-expect na epekto nitong bagyong Obet. Monica. Marvin, doon sa mga nabanggit mo na under state of calamity na ng mga bayan, ito ba ay magiging place of interest din o babantayan itong bagyong Obet? Sa naging panayam natin, Monica, kay Sir Rapsig, yan, isa rin yan sa binabantayan nila dahil lalo na sila yung mga lubhang na apektuhan nung mga nagdaang bagyo, kasi kaya isa sila sa mga tinututukan din ng lokal na pamahalaan dyan sa Cagayan. At I'm not sure if may information ka na, pero paano pa paghahandaan itong mga lugar na to, lalo na nga at nasa state of calamity na sila, at ano naman ng mga pangangailangan na kailangan talaga ng mga mamamayan dyan sa tatlong bayan na yan? Yes, Monica, so far sa naging panayam natin, yan yung inaalam din ng ating PDRMO kung paano ang gagawin nilang aksyon at paano ang operasyon para nga dito sa pag-iingat at paghahanda sa bagyong Obet. Yan ay tututukan natin kung paano ang naging pag-uusap ng kanilang lokal na pamahalaan sa tuwang ang PDRMO Cagayan, Monica. Alright. Maraming salamat, Marvin Calas, live na nag-uulat mula sa Baguio City. Papayagan na ulit ang quarry at mining operations sa Bulacan bago matapos ang buwan. Pero babala ng provincial government,
Muli itong ipagbabawal kapag may nahuli ulit na lumalabag sa kanilang panuntunan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Temporarily, I will resume the lifting of temporary suspension by October 26 of this month. Lifted na sa darating na October 26 ang quarrying at mining operations ban sa Bulacan. August 24 nang suspindin ito dahil sa mga illegal na quarry at mga operator na walang permit. Kabilang dito ang Escombro Rocks na nadiskubre sa Santa Maria, Bulacan na pagmamay-ari pa ng isang dating barangay kagawad at 30 taon nang nag-ooperate. Ayon sa gobernador, maglalabas ang sangguniang panlalawigan ng executive ordinance at guidelines na susundin ngayon ng lahat ng mga mining, quarry operator at mga hauler. While waiting for the ordinance, pwede kayo mag-quarry ngayon, mag-operate na city, temporary. I mean, anytime, makahuli po kami ng isa. Ano po dalawa, hanggang tatlo. Na hindi sumunod at hindi nag-permit, lahat kayo apektado. Ititigil ko po ulit. Please, pasensya na. And I want respeto. Ayon kay Attorney Julius Victor Juvic Digala, hepe ng Bulacan Environment and Natural Resources Office, istrikto nilang ipatutupad ang nakasaad sa guidelines. Lahat ng mga operator na lalabag ay maaaring makansela ang permit. Mahigpit po nating pinagbabawal yung kabit system kung saan nakikibili ng delivery receipt o transport slip yung mga walang permit. Nakikigamit po sila, ang tawag doon, nakikikabit. Ito po ay pinagbabawal, ito po ay mahigpit na minomonitor at nais ko lang pong linawin ang one strike policy na ipatutupad po ng Provincial Government of Bulacan. Kapag ang isang permitted operator ay napatunayang lumabag, dadaan po yan sa due process. Kakanselahin po ang kanyang permit at siya po ay perpetually disqualified from obtaining another permit. Sang-ayon naman ang ilang mga minero at hauler sa nais na ipatupad ng provincial government. Okay na kami doon, sir, dahil para makapag-start na ulit kami ng trabaho namin. Ay hindi, for about a month wala kaming trabaho dahil pagkakaban ng quarry. Ngayon sa 26 kung mag-o-open na, okay na kami doon, sir. Nilinaw naman ng provincial government at ng Benro na ilalagay lang nila sa ayos ang sistema sa mga minahan sa Bulacan. Ito'y upang wag nang maulit ang flash flood na kinasawi ng 5 rescuer ng Bulacan PDRMC dahil sa pagkasira sa mga kabundukan. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Inanunsyo ngayon ng Department of Transportation ang planong privatization sa ilang major transportation infrastructure projects sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na plano nilang hikayatin ang mga nasa private sector na maging bahagi ng mga infrastructure projects gaya na lamang ng EDSA Carousel, seaport operations at ang pagpapasiperbado ng ilang provincial airports at iba pang mga proyekto ng pamahalaan. Muling ipinunto ng DOTR ang kahalagahan ng pagsusulong ng private-public partnership lalo na ngayon na may kakulangan sa budget ang ahensya para matapos ang ilang mga proyekto. Ayon sa kalihim, kumpiyansa ang pamahalaan na malaki ang magagawa ng private sector upang makumpleto ang mga napasimulang proyekto na makatutulong upang makalikom ng mas maraming investment, makalikha ng mas maraming trabaho at maipromote ang maayos na sistema ng transportasyon sa bansa. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagkahilig ng mga Pilipino sa mga foreign film at series gaya ng mga K-drama. Ito'y matapos ang pahayag ni Senator Jinggoy Estrada na iban ang K-drama. Nilinaw naman ng senador na ang punto lamang ng kanyang pahayag ay ang paigtingin pa ang suporta ng publiko sa local films. Pero bakit nga ba mas kinahihiligan ng mga Pilipino na manood ng K-drama o iba pang international films? Ito ang balita ni Aileen Cerudo.
babalik tayo dun sa colonial past natin. Pero yung modern entertainment industry natin, dala-dala yan ng mga Amerikano. So, ano yung unang mga napanood ng mga Filipino ay may kinalaman dun sa kultura ng mga Amerikano. Namulat ang mga Pilipino sa foreign entertainment dahil sa impluensya ng mga bansang sumakop sa Pilipinas. Ayon kay Professor Crisanto Regardio Jr., Vice Chairman ng Department of Sociology and Behavioral Sciences ng De La Salle University, ang mga konsepto ng damsel in distress at action movies sa Pilipinas ay nanggaling sa Hollywood films. Dito na naugat ang hilig ng mga Pilipino sa mga ganitong istorya. Ang Hollywood films ang naging patok sa panlasa ng mga Pilipino, ngunit nabago ito sa paglipas ng panahon. Dito na ngayon pumasok ang South Korean movies at series o mga K-drama. Bukod sa kakaibang entertainment na dala nito, nagkataon din na nagkaroon ng pandemya at nanatili sa bahay ang marami, kaya tinangkilik ito ng mga manonood. Medyo interesting yung nangyari ng pandemic na you're confined, diba, at home because of the imposition of the general community quarantine. Tapos wala din tayong opportunity para to watch movies dun sa cinema. And nabigyan ng opportunity yung, I think, yung South Korean entertainment industry to dominate the international market. Yung mga online streaming ng mga sites. No? Ayon kay Professor Regadio, maraming aspekto ang maaaring tignan kung bakit mas patok ang mga K-drama at iba pang foreign film at series sa mga Pilipino. Una, narito ang pagtingin sa kasaysayan. Pwede rin itong tignan sa consumer behavior o mga bumibili ng ticket sa sine. Maaari rin nakaapekto ang politika o mga polisiya ng pamahalaan sa entertainment industry ng bansa. Ngunit, makakatulong kaya ang pag-ban ng K-drama? Hati rin ang opinyon ng publiko kung makakatulong ang pag-ban ng K-drama at iba pang foreign films at series sa Pilipinas. Sa Filipino film, okay, maganda naman. Pero kung i-compare sa foreign movies and shows, makikita talaga yung difference sa quality. Pabor ako dun sa ano na yun kasi nakikita ko sa mga kabataan nga ngayon na masyado na sila malapit sa mga dayuhan na mga palabas, mga teleserye, K-drama, ganyan, na hindi na natin na-enjoy yung mga gawa natin nga. Eh, sabi nga, kung Pilipino ka, mahalin mo yung sariling sa atin. Para sa akin, hindi. Kasi sa way na yon, sa pagbaban ng mga international movies or films, o sabihin natin yung mga series na yan, nabibigyan ng limitation yung imagination natin. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa Leyte Gulf Landing Anniversary sa Palo, Leyte. Nangako si Pangulong Marcos Jr. na patuloy na isusulong ang kapayapaan sa bansa at hindi kalilimutan ang mga nag-ambag at nagsakripisyo upang makamtan ang kapayapaan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Maribohok. This government will always continue to look after the welfare of our war veterans. We cannot allow our memories to lapse. We must always remember that this was the best of Filipinos. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maisasantabi ang kapakanan ng mga Filipino war veteran. Sa pagdalo ng Pangulo sa paggunita ng 78th Leyte Gulf Landing Anniversary sa MacArthur Leyte Landing Memorial Park sa Palo, Leyte, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na walang sapat na kabayaran ang maaaring maibigay sa mga war veterans sa kanilang ipinamalas na katapangan noong Japanese occupation. Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na isusulong ng kanyang administrasyon ang kapayapaan at pagkakaisa maging sa mga conflict-affected area. Sa labas naman ng Pilipinas, ayon kay PBBM, isusulong niya ang pagpapatibay pa ng relasyon sa ibang mga bansa.
Externally, we will continue to pursue the enhancement of our relation with all our neighbors towards ensuring security, addressing global issues, and facilitating now the post-pandemic growth, addressing climate change, and all the existential challenges that our country faces. Sa Leyte Gulf Landing Anniversary, ginugunita ang tagumpay ng Allied Forces of the Philippines laban sa mga Hapones noong panahon ng World War II. Kabilang din dito ang paggunita sa pagdating ni General Douglas MacArthur sa Palo, Leyte. Pagkatapos ng programa sa Palo, Leyte, dumalo naman ang Pangulo sa 75th Ormoc City Diamond Day Celebration. Sa kanyang talumpati, binalikan ng Pangulo ang naging karanasan ng probinsya nang tumama ang Super Typhoon Yolanda noong 2013. Binigyan din ni PBBM ang pangangailangan na gumawa na ng hakbang upang tugunan ang epekto ng climate change. Yung mga dumadaan na bagyo ay talagang kailangan natin isipin na mabuti kung paano natin babaguhin ang ating pamumuhay, kung paano natin babaguhin ang ating mga ginagawa upang tayo naman ay masagot natin itong global warming na nararamdaman natin. Kabilang sa inilatag ng Pangulo ang pagsusulong ng renewable energy. Sa huli nanawagan si PBBM sa publiko na magpa-booster shot na kontra COVID-19 para sa tuloy-tuloy na pagbubukas ng ekonomiya. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isa sa bawat 5 American adults na may diabetes ang nililimitahan ang paggamit ng insulin. Batay ito sa isang isinagawang pag-aaral. Ito ang balita ni Mary Ann Tabamo. Nananatiling hadlang para sa maraming Amerikanong may diabetes ang halaga ng insulin, batay sa pag-aaral na inilathala sa Annals of Internal Medicine. Ayon sa pag-aaral noong 2021, halos isa sa bawat 5 adults sa Estados Unidos na may diabetes ang hindi gumamit, ipinagpaliban o kaya ay binawasan ang angkop na dami ng insulin na kinakailangan nila upang makatipid. Tinatayang nasa 1.3 million adults ang gumawa nito o 16.5% sa kabuuang bilang ng mga nangangailangan ng insulin sa bansa. Batay ang datos sa 2021 National Health Interview Survey na isinasagawa taon-taon ng Centers for Disease Control and Prevention, kung saan libo-libong Americans ang tinatanong tungkol sa kanilang health-related experiences. Ito ang unang pagkakataon na may isinamang tanong tungkol sa insulin use ang CDC, kahit na naiulat na ng ilang taon ang concern tungkol sa mataas na presyo ng insulin sa bansa. Samantala, simula naman sa January 1, sa ilalim ng Inflation Reduction Act na pinirmahan ni US President Joe Biden noong August, mayroon ng cap sa monthly cost ng insulin na $35 o 2,000 pesos para sa seniors na may Medicare. Gayunman, hindi sakop ng batas ang milyong Amerikanong may private health insurance at mga uninsured. Batay sa pag-aaral, ang dalawang grupong ito ang may pinakamataas na antas ng insulin rationing. Samantalang may pinakamababang antas naman ng rationing ang mga kabilang sa may public health coverage gaya ng Medicaid at Medicare. Mary Ann Tabamo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Na-miss ka namin kahapon, Monica. May emergency lang sa, well actually parang urgent matter sa business. Kaya sorry po at hindi ako nakarating. Mahirap, wala tuloy kaming tagin to? Yung usiserong Pinoy. Wala kayong usiserong Pinoy kahapon. Mahirap kasi mag-isa Uy, nagawa ko na yun mag-isa. Kinausap ko yung camera. Sabi mo sarili mo. Mahirap, oo, mahirap nga. Mahirap siya. Pero pwede naman, kaya naman. O ito, marami tayong nag-comment today. Hinggil sa exclusive motorcycle lane. Yan, ang sabi po ni Nestor Lingo, dapat lang talaga na mayroong speed limit ang mga motorsiklo upang maiwasan ang pangangarera. Tama nga naman.
Very good yun. Maganda yung sinabi nung resource person kanina na nilagyan mo nga ng exclusive motorcycle lane, wala namang speed limit. Pero sa Commonwealth Avenue talaga, may speed limit 60, di ba? 60 kilometers per hour. Meron talaga. Wala yata may nanguhuli ba ngayon? Sa speed limit, parang wala akong masyado nakikitang di ba dapat ng speedometer para doon? Parang wala akong masyado, yung parang namamaril yung itsura. Wala akong nakikita. O baka hindi ko lang natatimingan. Baka hindi natatimingan. Sabi naman ni Marcos Jose, lalagyan nga ng motorcycle lane, wala namang disiplina ang motorista. Ang dapat sa atin na ang bawat isa magkaroon ng responsibilidad sa kapwa upang malayo sa aksidente. Yung safety talagang naiintindihan ng ating mga kausiserong Pinoy. Tama naman, oo. Disiplina talaga, no? Tsaka minsan, yung pagbibigayan na lang. Minsan kasi nauna yung galit dahil siya nagkakaroon ng mga aksidente, nagkakaroon road rage incidents, di ba? Kung nagbigayan na lang at nagkaintindihan, naging maayos ang usapan. Ito naman sabi ni Kobe Adventure, same issue ba to? Okay. Sa ibang bansa, sala-salabat pa ang mga motor sa kalsada. Pero nagbibigayan, kaya bihira na aksidente. Dito kasi maangas mga nagmomotor, lalo na mga big bikes. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat, tama ka dyan. Mangilan-ngilan lang din. Kasi meron mga big bikes, mas disiplinado sila. Mas alam nila yung, alam mo yun, akala mo lang nagpapabilis sila sa highway. Siyempre, highway yun. Siyempre, maangas talaga yung big bike dahil ang ganda nun di ba? Pero yung driver, hindi naman ganun kaangas yun. Baka pinapantay lang natin. No? Generalize lang yung iba. Yung ating parang pananaw, di ba? Kasi baka mamaya, kung muna ka big bike, ang alam natin, maangas to. Maganda talaga yung motor kasi big bike yun. Pero yung nagmamotor doon, kaya niyang dalhin yun Oo, naniniwala. Kasi may mga nasasalihan din kami mga events na ganyan, mga car shows or mga big bike shows. Mga disiplinado naman sila. Pero yun nga, talaga naman, di lang naman sa Pilipinas, kahit sa ibang bansa, may mangilan-ngilan minsan ng mga pasaway. Meron naman nag-exhibition din, di ba? Dapat sa tamang lugar. Sa tamang lugar. Tama yan. At maraming salamat po sa lahat na nagkomento sa ating mga social media page. Yan po ang ating mga usiserong Pinoy ngayong gabi. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng awit 40 at 4 na nagsasabi, mapalad ang tao na ginagawang kanyang tiwala ang Panginoon at hindi ginagalang ang palalo ni ang mga naliligaw man sa pagsunod sa mga kabulaanan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.